Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang paglalakbay ni Don Pedro. Inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro na hanapin ang ibong Adarna. Naglakbay si Don Pedro ng 3 buwan hanggang nakarating siya sa mataas na bundok. Namatay pa ang kanyang kabayo, kaya naglakad na lamang siya upang makarating dito. Sa bundok Tabor, nakita niya ang isang punong kumikislap na parang diamante. Inakala ni Don Pedro na ito na ang puno ng Pedras Platas. Nang tumingin si Don Pedro sa lahat ng mga ibon, napagtanto niya na walang ni isang ibong na nagtatangkang dumapos sa punong kumikislap at nagtataka siya. Halos buong gabing naghintay si Don Pedro sa puno ngunit wala siyang nakitang ibon. Dahil sa sobrang pagod niya, nakatulog siya sa tabi ng puno ng Pedras Platas. Habang natutulog siya, dumating ang ibong Adarna. Tumahimik ang buong gubat at nagsimula ito sa kanyang pag-awit. Pitong beses umawit ang ibong Adarna at 7 beses ding nagbago ang kulay ng balahibo nito. Pagkatapos ng awit, dumumi ang ibong Adarna at napatakan si Don Pedro kaya siya ay naging isang bato. Nang hindi na nakauwi si Don Pedro ay naglakbay muli si Don Diego. Ang paglalakbay ni Don Diego. Dahil hindi pa nakabalik si Don Pedro, inutusan ni Haring Fernando nang maglakbay si Don Diego papunta sa bundok Tabor upang hanapin ang puno ng Pedras Platas kung saan nananahan ang ibong Adarna. Naglakbay siya ng 5 buwan bago makarating sa bundok Tabor. Nung nakarating na siya roon, nagpahinga na muna siya sa ilalim ng puno. Sa tagal ng kanyang paghihintay, ay nakatulog siya. Dumating naman ang ibon at umawit ito. Kagaya ng nakaugalian, dumumi ang ibon at napatakan si Don Diego kaya siya'y naging bato tulad ng sinapit ni Don Pedro. Ang paglalakbay ni Don Juan. Hindi nakabalik ang 2 kapatid ni Don Juan kaya lalo pang nalungkot si Haring Fernando. Labis na nagdurusa ang puso ni Don Juan kaya't naisipan niyang humiling na siya naman ang hahanap sa ibong Adarna at maging sa kanyang mga kapatid. Ayaw ng hari na mawalay sa paningin niya si Don Juan kaya hindi niya pinayagang umalis. Nagmatigas si Don Juan. Sinabihan niya ang kanyang ama na aalis siya ng walang paalam. Kaya walang nagawa ang kanyang ama kundi payagan si Don Juan. Nagbaon siya ng tubig at 5 tinapay. Habang naglalakbay ay nagdarasal siya sa Birhen Maria. Umakyat siya sa isang bundok at nakasalubong niya ang isang matandang kitungin. Binigyan ni Don Juan ng tinapay ang matandang kitungin. Nagpasalamat ito sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Don Juan na hinahanap niya ang ibong Adarna para gumaling ang kanyang ama at hinahanap niya rin ang kanyang 2 kapatid. Sinabi ng matanda kung sino ang makakatulong sa kanya. Kaya mabilis na nahanap ni Don Juan at natagpuan niya ang isang ermitanyo. Ang ermitanyo ang nagsabi kay Don Juan kung paano huhulihin ang ibong Adarna. Ibinili nito na hiwain ang kanyang palad at patakan ng isang dayap sa tuwing aawit ang ibong Adarna. 7 beses aawit ang ibon, kaya't 7 hiwa ang matatamo ni Don Juan. Dapat din niyang iwasan ang dumi nito sapagkat siya ay magiging bato. Pagkatapos nito ay maaari na niyang hulihin ang ibong Adarna gamit ang ginstong sintas. Pumunta si Don Juan sa puno ng Pedras Platas at nag-aabang. Nakita ni Don Juan ang pagdapo ng ibong Adarna sa puno. Ginawa ni Don Juan ang lahat ng sinabi ng ermitanyo at nahuli niya ang ibon. Dinala niya ang ibon sa ermitanyo at binigyan siya ng tubig upang ibuhos sa 2 bato sa may tabi ng puno ng Pedras Platas. Nang magawa niya ito, bumalik ang mga kapatid niya sa pagiging tao. Bumalik siya sa bahay ng ermitanyo at nagdiwang sila. Pagkatapos, sila ay umalis na at tumungo pabalik sa kahariang Berbania.